Romans 13, now on verses 11 to 14. Verses 11 to 14. Okay. Basahin ko po sa inyo verse 11, and that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting or drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo muna ay mananalangin. Salamat, Panginoon, sa tanghaling yung pinagkalap sa amin. Salamat po sa pagkakataon muli, makapahayag na inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami to accept these truths. Not only those truths that are comfortable to us, but Lord, those truths that could hurt us a bit. Maaring masaktan po kami, but ang point, Panginoon, ay mabago po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at maging pleasant po, Panginoon, ang salita mo po sa amin. Though some of it might strike our hearts, I pray that this will benefit us in the long run. Jesus name we pray. Amen and amen. So tayo po ay nasa Book of Romans chapter 13, 11 to 14 at kung mapapansin niyo po doon sa ating pinag-aralan kanina umaga, love is emphasized. Loving others is emphasized. Amen? So, kailangan mahalin natin po yung iba. But then, in verse 11 to 14, hindi pwedeng mahalin mo yung kadiliman. It is not part of the loving of others na mahalin mo yung kadiliman. Dahil ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, cast off. Cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. So, sisimulan po natin verse number 11. Okay? At ang sabi niya po, in that it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Ayun po, sobrang busy natin, dami natin ginagawa. Araw-araw, day by day, meron tayong mga activities. Depende sa atin kung tayo nag-aaral, depende sa atin kung tayo nag-trabaho, but every day, meron po tayong ginagawa. We have activities. At doon sa mga activity po na yon, we became busy. Ano po? Naging busy tayo at napakadaming bagay on our way. But Apostle Paul is reminding us, brethren, knowing the time. Knowing the time. Paulit-ulit po, pinapaalala po sa atin, mga kapatid, na anytime the rapture could sound, the trumpet could sound. Maring dumating ang Panginoong Yesus at lahat ng mga bagay dito sa lupa, kung darating na siya para sa atin, sa alapaap, iiwan po natin lahat. Wala tayong makukuha pataas o wala kang mabibitbit pataas. Kahit yung mga pinagpapagura natin in the flesh, we couldn't bring it to heaven. Amen. The things done in His body, yung mga bagay na ginawa natin para sa Kanyang katawan, that will be judged on the judgment seat of Christ. Yung mga bagay na dadaan sa apoy ng judgment seat of Christ. So we are reminded, mga kapatid, knowing the time. Knowing the time. Nung nag-pandemic, lahat man tayo, hindi naman natin expected lahat yun. Si Bill Gates lang naka-expect. So, knowing the time na hindi natin alam kung ano mangyayari, at syempre takot, lockdown, di pwede lumabas, di ba? Tapos nasa loob ka lang ng bahay. Kung ano na lang nagawa natin sa bahay natin. And now, nakalabas na, pwede nang gagawin ulit yung mga normal na gagawin, though meron pa rin mga restriction. Amen? Nakita natin yung value po ng oras, The time ay napakabilis. Simula nag-lockdown, more than a year na po ngayon. Napakabilis lang ng panahon. Parang tulog ka, kinabukasan na ulit. Napakabilis po. At if we will not be careful, mga kapatid, we will just waste time. Masasayang lang yung panahon natin.
We are getting busy. Marami tayong ginagawa, marami tayong inaasikaso, pero hindi natin nagagampanan yung mga dapat nating gawin para sa Panginoon. Napakarami nating ginagawa, napakarami nating inaasikaso, pero yung kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya ay hindi po natin nagagawa. Ang sabi ng Apostol Pablo, and knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. To awake out of sleep. Christian, gaano katagal ka nang humihilik dyan? Gaano katagal ka na natutulog? Ano po? Bakit di tayo gumising? Ba't di tayo bumangon? Ano? Tamad na tamad tayo sa mga gawain ng Panginoon. Tamad na tamad tayo sa mga bagay ng Diyos. Sinisip natin, may iba namang gagawa nun eh. May iba namang tao na pwedeng gumawa nun para sa akin. Remember that the body of Christ is composed of every member. Ang katawan po ni Kristo ay lahat po ng ligtas. At kung tayo po ay ligtas at di tayo magko-contribute, then we are not supplying our portion or our measure. Merong binigay sa atin ng Panginoon na gampanin na kailangan po nating tupadin. Amen? At yung pong bagay na yon ay kailangan po nating gawin dahil knowing the time, our salvation, sabi dyan, nearer than when we believe. Open on Ephesians 5 po muna. Ephesians chapter 5. Salvation po na tinutukoy dito is walang iba kundi yung rapture. The blessed hope. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter number 5, verse 11. Sabi niya, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that make manifest is light. Wherefore he saith, awake thou that sleepest. Awake thou that sleepest. And arise from the dead, and in Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Kailangan po natin, mga kapatid, ay yung Espiritu ng Diyos. Napuspusin po tayo sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. The Spirit of God will fill us and not the flesh. At hindi po yung laman. Ayun po, pag tayo nagpe-fellowship, napakasarap na mag-fellowship, lalo na pag kumakain. Masarap na katawanan tayo. But if you are spiritually not enjoying the Word of God, then baka may kabag kayo spiritually. Hindi kayo makakain eh. Amen? That try, to check our hearts, try to check our soul. Lord, bakit di ko ma-enjoy ang salita mo? Amen? Baka may kabag yata ako spiritually, Lord. Why I couldn't enjoy it? Bakit hindi ako maging masaya kung papaano ako kumakain ng masarap na pagkain na ini-enjoy ko, nakangiti pa ako? Bakit yung salita mo, which is like a honey, I couldn't taste na enjoyfully? Parang hindi tayo nag-enjoy pagdating sa salita ng Diyos. Check our hearts, mga kapatid. Allow the Holy Ghost na i-correct po tayo, i-reprove po tayo sa ating mga mistake. For now is our salvation nearer than when we believe. Romans chapter 8, at napag-aralan natin to last time. But our salvation nearer ay yung blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. In Romans chapter 8, verse 21,
because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. That will be a glorious day. Verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Are you waiting for the trumpet? Are you waiting for that day na kukunin tayo ng Panginoong Yesus? Na kukunin niya tayo mula sa sanlibutan na ito at kailanman never to see, never to feel corruption again. Never to come back dito sa ating katawan na makasalanan because we will have the redemption of our glorious body fashioned like unto His glorious body. Katulad ng sa Panginoong Hesus, ang katawan na mapapasa atin ay katawan na kung ano ang katawan ng Panginoong Hesus. That will be a great day when we will leave this place. You will leave everything behind. Iwanan natin lahat ng mga bagay sa sanlibutan na ito at naman tayo madala eh. Amen? But if you will think, how long is eternity? Kung gaano ka haba ang eternity. And you will spend eternity with the Lord. Para saan ka bumabangon? Hindi sa kape. Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka gumigising? Diba? Amen? Para saan ka? Bakit ka masipag? Bakit mo ginagalingan sa kung anong ginagawa mo? We ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Sabi niya po doon sa Romans 13, sa susunod na ating titignan, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Stay for a while for that thought doon sa cast off. Cast off the works of darkness. In James chapter 1, James chapter 1, James 1:14 to 15. James chapter 1:14 to 15. Verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Mga kapatid, yung kasalanan po ay nanganganak yan. Nanganganak yan. Pag dalawang kasalanan pinaghalo mo, manganganak yan. Kasalanan ulit. Ano po? And when it is finished, bring it forth death. I plead with you, mga kapatid, sin will take you farther than where you want to go. Dadalhin ka ng kasalanan sa mas malayo pa sa gugustuhin mo. Amen? Kala natin yung kasalanan ay, kasalanan kasi pleasure yan eh. Pleasure of sin for a season. Napakasarap, di ba? Sarap, di ba? Masaya pag ginagawa yung kasalanan. Pero hindi natin alam, sa dulo nito, it bringeth forth death. Ang magiging resulta nito ay kamatayan sa isang tao. Ang magiging resulta nito ay, wala namang maganda maidot ng kasalanan eh. Wala namang maganda. Ano ba naidot ng kasalanan sa libutan? Death. For by one man sin entered into the world, that by sin, so that pass upon all men, for that all have sinned. Kasalanan, kaya nung si Adan ay nagkasala, pumasok ang kamatayan sa libutan, through sin also. Wala pong magandang naidulot ang kasalanan.
Amen? At kung bilang mga Kristiyano, we are not given liberty to sin. Inulit ko po, hindi tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan para magkasala, kundi para mamuhay na may kabanalan sa Diyos. Yun yung purpose ng liberty. Bakit? Kasi hindi mo kayang mamuhay na may kabanalan sa Diyos nung nasa kasalanan ka pa. So tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo mabuhay sa kasalanan, bagkos ay mabuhay tayo para sa Panginoon. Cast off, sabi ni Paul, cast off the works of darkness. As we grow, kapag tayo po'y lumalago, sa Panginoon, as we are reading, pag binabasa mo salita ng Diyos, nag-aaral ka salita ng Diyos, tas lumalalim ka salita ng Diyos, mas lalo dapat nagiging sensitibo tayo sa Holy Ghost. Because we could grieve and quench the Holy Spirit. Kapag may ginagawa tayo di maganda, pag may ginagawa tayong kasalanan, nagigrieve yung Holy Spirit na nasa atin. Amen? Nagigrieve. Malaman mo yan kapag bigla ka nang magagalit. Pagkatapos mo magalit, parang mali yata yung ginawa ko. Pero tapos, nagalit ka na muna. Diba? Nagalit-galit na. Tapos pagkatapos noon, saka mo mapaisip, mali pala yung ginawa ko. But as we became more and more yielded, sabihin, nag-yield ka na sa Holy Ghost, mas malaman mo, bago mo palang gagawin, ano kaya maidulot nito? Baka hindi maganda tong gagawin ko Bis na makatulong, makasama pa to Cast off the works of darkness. Cast off the works of darkness. Ulitin ko po, walang magandang naidudulot ang kasalanan sa buhay ng isang tao. Wala po. Pero, because of also yung sin na nasa atin, sinful nature na nasa atin, iniisip natin na hindi naman siya big deal. Hindi naman siya big deal at wala naman na apektuhan, ako lang. Hindi natin alam, merong ibang tao din na pwedeng maapektuhan dahil sa ginagawa natin. Dahil sa mga mali nating mga desisyon. Mga kapatid, Sunday after Sunday, diba, iba-ibang preaching natin, iba-iba yung topic. Pero kung sa Book of Romans, dire-diretso lang naman to. But we are warned time and time again of the sins. Mga kasalanan. Though hindi lang madalas ine-emphasize, hindi lang linggo-linggo sinasabi. Pero may mga kasalanan tayo binabanggit na I personally warn you. I warn you about those things. Amen. At sa pagwa-warn natin, I warn you because I do not want you na masira ang inyong buhay. Ayaw kong na kayo ay, especially mga kabataan natin, ayaw natin na sila ay mapariwara. That's why there is warning. But kapag hindi nyo pinakinggan yung warning na yon at inisip nyo sa sarili nyo, magaling kayo, malakas kayo kaya nyo sarili nyo diba? And you will experiment on the sins of this world. You'll try to experiment with these things. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos. Di mo alam mag-epekto niyan sa'yo. And it will bring destruction to you. At babanggitin natin mamaya, may mga babanggit na sa inyo mamaya, dahil nandun sa talata, specifically, mga bagay na kung saan dapat nating iiwasan, dapat hindi magiging part ng buhay ng isang Kristiyano. So hindi lamang cast off the works of darkness, but put on the armor of light. So hindi sapat na tatanggalin mo yung mga masasamang ginagawa mo, kundi dapat susutin mo yung baluti ng liwanag, susutin mo yung katwiran ng Diyos. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians 4:22.
and that ye put off. Put off. So, nandito si old man, the action needed to be performed ay put off. At nandito si new man, the action needed to be performed is put on. So, dalawa yan. Put off, put on. Hubarin mo yung isa, suotin mo yung isa. Ephesians 4:22, that ye put off concerning the former conversation, the old man. Okay? So, ang gagawin sa old man, hubarin, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your minds. So, anong kailangan mangyari? There must be a renewal sa ating mga isipan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, malaman natin kung ano tama at mali, at dahil doon, we must act accordingly to mga bagay na mali, put off, to mga bagay na tama, verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So dalawa yung ano na yan, no? Action na yan, no? Huhubarin mo yung old, isusuot mo yung new. Put off, put on. Ano yung put off? Old man. Ano yung put on? New man. At yung new man, anong karakteristik niya? Which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. Di sapat na hindi mo ginagawa yung kasalanan na to, di ba? Di na ako nagaganto kuya yan. Hindi ko na ginagawa, hindi ko na pinupuntahan yan, hindi ko na binabasa to, hindi ko na pinapanood to. Hindi sapat na hindi mo na ginagawa yung mga yon kung wala ka namang ginagawa sa spiritual mo. Dahil babalik at babalik ka doon sa mga hindi mo na ginagawa kapag hindi mo pinalitan yung mga ginagawa mo na yon na mga bagay ng Diyos. Maring first week, hindi na ako nakapanood ko yan. Malakas na ako, hindi na ako nakapanood. Hintayin mo lang bata, teka lang. Kung hindi mo dinalagyan ng mga bagay ng Diyos, yung sarili mo, yung buhay mo, babalikan mo din yon. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, babalikan mo yon kapag hindi mo pinalitan. Hininto mo lang hindi mo naman pinalitan Amen? Kapag in-stop mo yung isang kasalanan, di mo pinalitan ng kabanalan, di mo pinalitan ng habit na iba doon, ano po, babalikan mo din siya. That's why it is important to put off, but put on. Amen? May tatanggalin ka, may aalisin ka, pero hindi sapat na may inalis ka Dapat may ilalagay kang panibago. Hinubad mo yung kasalanan, hinubad mo yung lumang pagkatao, dapat suotin mo yung bagong pagkatao. Amen? Hindi sapat na ititigil natin yung kasalanan, dapat palitan mo ng kabanalan niya. Palitan mo ng mga activity na para hindi mo na mababalikan yun. Amen? Para hindi mo na masusubukan ulit. Baka pag hininto mo lang kasi, parang kapag na-tempt ka ulit, kapag meron na namang tukso dyan, tayo ay babalik na naman doon sa ating kinagisnan. Bakit? Mas pabor ka dito. Bakit? Sanay ka na dito 1, 2, 3, 4, 5 taon mo na itong ginagawa. Ito, wala kang experience. Saan mas pipiliin mo? Amen? That's why you need to put on. Hindi sapat that you put off the old man. You need to put on the new man. That is what the Apostle Paul is teaching. Ano po? That you put off the old man and that you put on the new man. Amen? Okay, ano sabi Romans 13? Balik po tayo doon. Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy. Now, dito muna tayo sa let us walk honestly. Mga kapatid,
Hayaan natin na yung iba malaman na tayo po ay true men. Mga totoong tao po tayo. Na tayo po ay nagsasalita ng katotohanan at tayo po ay matapat sa ating Diyos. Dapat tayo ay maging consistent sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at huwag tayo nanluloko ng iba. Do not defraud, okay, somebody else. Let us walk honestly kasi yun ang gusto natin, di ba? Yung live peaceably with all men. Okay? So, tayo, inihimok din tayo ng Apostle Pablo, sabi niya, let us walk honestly. Lumakad tayo ng matapat. Ano po? Honestly. Malaban tayong patas. As in the day. At binanggit niya po dito sa atin kung ano yung mga hindi dapat natin ginagawa. Hindi dapat tayo nagpapartake. Hindi dapat yun yung pagkakakilanlan po sa atin. Maaring kung ating babasahin to, ating pag-aaralan po ito, makita natin ating sarili, then repent. Amen? Kung makita natin ating sarili, makita natin, ganito pa rin ako, ganito pa rin ginagawa ko, ganito pa rin yung mga bagay na kung saan ito pa rin yung pagkakakilala sa akin, then by all means, repent before the Lord and the Lord could help you. Amen? Kahit tayo tulungan ng Panginoon, I believe that. The Lord helped me. Ang Diyos tinulungan ako, and God can also help you. Amen. If thou will be willing, kung magiging willing ka, pero kung magmamatigas ka, magre-rebelde ka, sabihin mo, hindi, sila na lang. Hindi, baguhin na lang ng Diyos ang ibang tao at ayaw kong baguhin niya ako. Then, sige, mag-stick ka lang dyan sa gusto mong gawin. Pero sasabihin ko sa iyo na hindi maganda ang kahinatnan. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sa palagay natin, tama yung ating tinatahak. Pero sa dulo nito, kamatayan. Amen? Maganda na yung magpakumbaba tayo sa Diyos na, Lord, sorry, nagkamali ako, hindi ko alam aking ginagawa, tulungan niyo po ako magbabago. Amen? Kesa yung tayo magmamalaki, magmamataas, sabihin natin, hindi, kaya ko yan, alam ko yung ginagawa ko, malakas ako, di ba? Wino-warningan ka na, sinasibihan ka na, nire-reprove ka na, di ba? Kinokorek ka na, hindi, walang pakialam, gusto kong gawin yung gusto ko, tigintigan natin. Ano po? There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. And these are things which we should not do. Ito yung mga bagay, verse 13. Ano po? And hindi ko naman ito pinipreach linggo-linggo. Amen? Kung kayo ay nandito, isang taon na, alam nyo na pinipreach natin, Romans sa Isaiah. Amen? At hindi po yan linggo-linggo. Yan ang verse. Kasi ngayon lang naman dumating yung Romans 13:13. Amen? Ang pinipreach natin nakaraan, Romans 5, Romans 6. Amen? Mag-preach natin yung faith in Christ, faith of Christ, death in Christ, baptism, di ba? Lahat yung mga tinuro natin. Pero kailangan nating maintindihan, mga kapatid. May mga verses sa Bible na pag pinuntahan mo, dumating ka doon, huwag mo i-disregard dahil ayaw mo yung verse na yan. Huwag natin ibaliwalain kasi parang yung mga verse na iba, parang puro blessing. Pag ganito, huwag na to, mga rebuke ito eh. Mga bagay ito na masasaktan lang ako, di bali, huwag na yan, huwag na yan. Hindi po, ano po. Dapat tayo maging totoo sa ating Diyos. Yung mga bagay na maganda, saluhin natin. Yung mga bagay na correction, reproof, saluhin mo din. Kailangan yan. Amen. Kailangan yan sa paglago. At huwag mo sasabihin, hala, baka alam niya yung kasalanan ko, baka tinitignan niya kung saan ako pupunta. Hindi ko tinitignan at ayaw ko malaman. Amen? Okay? Kaya mag-iingat tayo sa mga pinupost natin na lalaman ng buong mundo. Okay? So let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Now, let us start. Sabi niya, not in rioting and drunkenness. Turn to Luke chapter 15 at ang naalala ko dyan sa word na rioting ay walang iba kundi yung prodigal son. Luke chapter 15. Luke chapter 15. Verse 11. Luke chapter 15, verse 11 to 13. Verse 11, and he said, a certain man had two sons. So meron siyang dalawang anak. The younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. So, di papatay yung niya, magulang niya, hinihingi niya na yung mana. Pambira,
So sa isip-isip niya, patay na tong tatay ko sa akin eh. Kunin ko na naman ako. Father, give me the portion of goods that falleth to me. Eh, tatay, dahil, sige, gusto mo nang kunin. Sige, bibigay ko na sa iyo. And he divided unto them his living. Okay. Problema, not many days after the younger son gathered all together, they umalis. Umalis po itong younger son na sa storya, prodigal son din ang tawag. And took his journey into a far country. And there wasted his substance with what? Riotous living. Riotous living. Ano yung riotous na yan? Wasteful living. Maaksaya. Isipin mo, hinatian siya ng mana, tapos yung mana niya na yon, verse 14, he had spent all. Ganon siya kaaksaya. Okay? Na yung mana na natanggap niya, nagastos niya lahat. Amen? Sabi sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid, lumakad tayo ng honestly. Huwag tayong rioting and drunkenness. Ano po? Huwag tayong puro Shopee at Lazada, sinasabi ni Pablo. Sige, advance si Pablo. Alam niya yun. Bago pa dumating in 2021, alam niya nang mangyari. Amen. Alam niya kasi na marami mga Kristiyano will live in riotous living na hindi nakikita kung ano yung mga bagay na dapat nilang pinagkagagastusan. Ginagastos lahat sa kung ano-ano. Ay, sale. Uy, sale. No? Riotous living. Ano, nakuha niya, verse 12, nakuha niya lahat. Yung mana na dapat sa kanya. Verse 13, nagpaka-travel siya. Oo, nag-Siargao siya, nag-Boracay siya, nag-Oslob Cebu siya, lahat ng mga pwede pinuntahan. Ano po? And sabi niya, verse sa dulo, wasted his substance with riotous living. Hala, sige, iPhone 13, Vivo X50, lahat na lang. Amen. Amen. So, he wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, ang problema nito, nung naubos, there arose a mighty famine in that land. Alam nyo, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Maraming tatabi sa'yo. Pero pag naubos, naku po, tignan nyo, riotous living. Alam nga naman mag-riotous living siya mag-isa. Maring may mga kasama siya, maring kung ano-anong pinaggagastusan niya. Pero pagkatapos no, naubos na lahat, nagkaroon ng tagutom, ano nangyari? Verse 15, nandun siya, nagpapakain ng baboy. Tapos verse 16, yung kinakain niya na, yung pagkain ng baboy. Aksayado yung batang to eh. Diba? Ubus yaman eh, one day millionaire. Diba? Wasted his substance with riotous living. Sabi ni Pablo, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness. Okay? Not in rioting and drunkenness. I pray na ma-spare yung church natin, mga kapatid, sa sanlibutan, na hindi natin sila gagayahin in the way they do things. Ano? Sa sanlibutan, kapag sahod day, it's called, di ba? Alak day. Ang sahod day sa sanlibutan ay alak day. Ano? Tara, ito tayo. Diba? Tara, tol. Labas tayo. Tayo doon sa tara. Isa lang. Isang shot lang. Diba? Ikaw naman, sa umpisa, Kristiyano ka no? Ay, hindi. Okay lang ako. Teka lang. Wala. Okay lang, tol. Hindi. Pangalawang yaya sa'yo. Sige, sasama lang ako, pero di ako iinom, ha? Ba? Spiritual. Sasama lang ako, pero hindi ako iinom. Hindi sumama ka ngayon. Hindi, kinukuyog ka na, matibay. Spiritual ka, kasi hindi ako iinom. Pangatlong yaya sa'yo.
kasama ka na at tumutungga ka na, ikaw pa nakaubos. Wasted his substance with riotous living. Wala namang profit diyan eh. Amen? But people, no? Sipin mo, pinagpagura nila, tagal nila pinagpagurang, bili lang nila isang gin, di ba? Kung anong-anong pinagbibili nila. But they are buying it. Bakit? Kasi it is their portion. Para sa kanila, pinagpagura nila para maging maligaya sila. Amen? Ba, advantage na tayo, hindi mo na kailangan ng gawin para maging masaya. Amen? You have the Lord Jesus Christ, you are saved, you must be happy. O ngayon, may mga problema sa buhay, parte naman talaga ng buhay. Kahit yung walang kay Kristo may problema, ikaw may problema. Ang mas maganda, sa'yo si Kristo. Sa kanila wala si Kristo. Amen? Hindi kuya yan kasi, alam mo kuya yan. Kailangan daw yan, sabi kay Timothy, for thy stomach's sake. Ay, verse ka pa. Biblical ka pa. For thy stomach's sake. Hindi mo na alam context nun eh. Saka doktor ka ba? Don't justify your sin using the Bible. Amen. Don't justify your sin using the Bible. Huwag na huwag mo justify yung kasalanan mo, kasalanan ko, gamit ang Biblia. Delikado po yun. Ano po? Parang sinabihan mo pa na ang Diyos ang gusto magpainom sa'yo. Oh, San Miguel, na nasa langit. Di ba? Not in rioting or drunkenness. It must be clear. Ilagay natin sa isip natin, ilagay natin sa puso natin. Particularly sa mga kabataan, wag na wag kayong titikim ni isang kutsara. Ah, isang kutsara ko yan? Isang drop lang pala. Bawal na kutsara. Kokote talaga, oh. There is not, wag po. Ano po? Ngayon, kung tayo ay naging ganun yung ating pamumuhay, galing tayo sa ganung pamumuhay, then by all means, purihin mo ang Diyos at wala ka na sa ganung pamumuhay at wag mong itulak ang iba papunta doon. Ganun galing ka na doon. Amen? So kung nanggaling tayo doon, kung ganun yung sitwasyon natin dati, I'm telling you, purihin ang Diyos, wala ka na doon. Amen. At suporta natin ang iba na hindi mapunta doon, kundi para mamuhay para sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa atin, sabi ni Apostle Paul, Romans 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness. Kasi magkasama yan eh. Yung rioting sa drunkenness. Diba? Paggagasta, saka pag-iinom. Kailan na lang yan? Yung mga pastor na magtuturo na, okay lang mag-inom, mga moderate drinker. So pwede pala maging moderate sinner. Kailan lang yan? At ang mga churches dapat strongly opposed sa ganyan. Ano po? Tayo, we maintain that position, mga kapatid. We maintain that position by the grace of God. Nawa, i-preserve yung church natin na tayo still tatayo. Ano po? Maninindigan na yan ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Kaya nga sila gumagamit ng modern version para pwede silang gumawa ng mga ganun eh. Kasi iba yung nakasulat eh. Iba yung nakasulat. Hindi yung drunkenness. Iba yan. Tingnan nyo sa NIV, tingnan nyo. Iba nakasulat. Ano po? So tayo usad. Tayo usad, mga kapatid. Romans chapter 13. Nandiyan pa po ba kayo? Kayo po ba hindi pala sa Romans 13 verse 13. Let us walk honestly, not in chambering and wantonness. Not in chambering and wantonness. Ano po? Chambering. From the word chamber. Pag tinagalog mo yung chamber, kwarto. Ano po? Sabi ni Pablo, huwag tayong lumakad na chambering and wantonness. Mayroong mga bagay o mayroong mga kasuotan na dapat sinusuot mo lang sa loob ng kwarto mo.
Ano po, meron ding pag-uugali na dapat nasa loob lang ng kwarto at di nilalabas. Ano po, exclusive only to the husband and wife and to none other else. Ulitin ko, exclusive to the husband and wife relationship and not to TikTok videos. There are attitudes, behavior, merong mga pag-uugali, merong mga paggalaw, merong mga pananamit na dapat nasa loob lang ng husband and wife, doon lang natatamasa at hindi sa mga TikTok videos. Amen. Mga matatanda, sorry. Yung mga adult, nakatingin sa akin, ano ba yung sinasabi ni preacher? Ano ba yun? Ano? Mga kabataan naman, alam nila yun kaya dead ma. Diba? Natin chambering in one-to-ness, magkakabit sa naka-end Naka-end dito po, mga kapatid, yung word na yon, yung dalawang word na yon, dahil may connection sila. Ano po? It has a relationship with something sexual. Itong chambering sa ka-one-to-ness. One-to-ness po na ito. Kaya medyo sensitive po yung bagay na ito. Ano po? Punta muna tayo na Genesis 38 to explain this further. Genesis chapter 38. Genesis 38:12. So there was this woman named Tamar na naging asawa ng anak ni Judah. Okay? Asawa ng anak ni Judah. But then yung napangasawa ni Tamar ay namatay. So hinihintay niya na lumaki yung isang anak ni Judah para yun ang magiging asawa niya. But let us check the story. Tignan natin kung ano pwede nating matutunan dito in relationship with chambering and one-to-ness. In verse number 12, in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died. And Judah was comforted and went up unto his sheep shearers to Timnath, he and his friend Hira the Adulamite. And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnath to shear his sheep. Uy, yung yung father-in-law mo, pupunta doon, no? Mag-ano siya ng tupa. Ibig sabihin, tatanggalan niya ng balahibo. Shear his sheep. And she put her widow's garments off from her. So meron siya, sinasabi dito ng talata, meron siyang damit na pang-widow, pambalo, at hinubad niya yon and covered her with a veil. So, pinalitan niya yung damit na yun ng veil. So, meron siya, mask, naglagay ng mask, veil. And wrapped herself and sat in an open place, which is by the way to Timnath, for she saw that Sheila was grown and she was not given unto him to wife. Kasi nangyari, pinangakuan siya ni Judah, sige, pag lumaki na tong anak ko, bibigay ko siya sa iyo, maging asawa mo siya. Pero ang problema, hindi natupad ni Judah yung pinangako niya. Nakalimutan niya siguro. Yan din lang. So, verse 15, when Judah saw her, basahin niyo pong buti, he thought her to be an harlot. Because she had covered her face. So apparently, sa salita ng Diyos, sa scripture, merong kasuotan na magmumukha kang harlot at merong kasuotan na balo siya. Kasi hinubad niya yun Tapos pinalitan niya. Ginawa niya, nag-cover siya sa kanyang mukha. So he covered her face. You see? So, he taught her to be an harlot because she had covered her face. And he turned unto her by the way and said, Go to, I pray thee, let me come into thee, for he knew not that she was his daughter-in-law. Di niya alam And she said, What wilt thou give me, and that thou mayest come in unto me? And he said, I will send thee a kid from the flock. Bibigyan kita ng tupa ba ito? And she said, Wilt thou give me a pledge till thou send it? And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy bracelet. So bigay mo sa akin yan. And thy staff that is in thine hand. And he gave it her and came in unto her, and she conceived by him. And she arose and went away and laid by her veil from her and put on the garments of her widowhood. Tapos sa istorya, kung mababasa niyo ito, pag-aralan niyo ito, nagalit si Judah. Nalaman niya na yung kanyang daughter-in-law ay she plays the harlot. Nalaman niya, hindi niya alam na yun yung harlot na yun, na
Kung saan, binigyan niya ng bracelet, binigyan niya ng ano-ano. Tapos sino yan? Sino yung gano'n? Bakit mo ginawa yan? Tapos sinabi nung daughter-in-law niya, di mo ba na-identify ko ano tong mga to? Nakita niya, ito yung bracelet, ito yung ano. Oh. Kasi nasabi na lang ni Judah, verse 25, when she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man, whose these are, am I with child? And she said, Discern, I pray thee, whose are these? The signet, the bracelets, and stuff. Oh, so, pinakita niya. Oh, and Judah acknowledged them and said, She had been more righteous than I. Si papatayin niya na eh. Papakita mo itong tao na to. Ano po? Papatayin niya na yung daughter-in-law niya, pero nung pinakita niya na, tigang mo nga, kanino tong mga to? Aba, mas matuwid ka pa pala kaysa sa akin. Sabi niya. Okay. But ang point natin mga kapatid dito sa storya po na ito, na kung bakit ko siya ni-refer dito sa ating preaching, ay dahil merong sa scripture, sa Old Testament, meron palang kasuotan na nag-identify sa isang tao kung siya ay harlot at kung siya po ay widow or kung normal lang na tao na ano po, mayroon. At nawa maging wise tayo, especially for the women, mga kapatid, na not to be thought of something na hindi naman tayo yun. Dahil ang sanlibutan, lulukuhin lang kayo na sasabihin ng sanlibutan sa inyo na kapag kayo nakahubad, maganda kayo. Which is not. Which is in the sight of God, not good. Kaya nga dinamitan niya si Eva at Adan. Amen? Because of shame. Because of shame. At ang tinuturo ng sanlibutan, when you are naked, napakaganda, di ba? O, tingnan mo, pinapalakpak. Sino pinapalakpak ng sanlibutan? Miss Universe, Miss Earth. Ano ba yung mga yun? Mga nakubad. Di ba naisip na that is wickedness? And I tell that's wickedness. And mga ladies, catwalk, tsunami walk. Ano yan? Those are, sa paningin ng Diyos, di yun nakakalugod. Bibigyan mo pa ng korona. But you are watching those. Buboto pa yata kayo. Panalo yung Pilipinas ngayon. Uy, sino ba yan? Pati mga lalaki, sino nanalo ngayon? You see, ang pinaparangalan ng sanlibutan, mga bagay na gawin, ayaw ng Diyos yun eh. Pero, ang gusto ko pong maintindihan natin, yung mundo, hindi mo mababago yun, pero ikaw, kaya yan eh. Amen? Ako, pwede kong pabago buhay ko sa Diyos. Sila, baka di na sila mabago. Kung gusto nila, doon na sila sa sanlibutan. Pero, ang pinag-uusapan natin po dito, tayo. Tayo mga nandito, tayo mga ligtas. Tayong merong Kristo sa buhay, mga kapatid. Dapat tayo po yung mabago ng Diyos. Huwag mo na sila isipin, huwag mo lang silang gayahin. Ikaw. Amen. Tayo. Paggamit tayo sa Panginoon. Mabago tayo sa Panginoon. At dun sa mga lalaki, kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon, suko nyo na sa Diyos. Isirain niya yung pag-iisip nyo. Isirain niya ng pamilya nyo. Wala pa man kayo pamilya, sira na. Amen. That will destroy your mind. That will destroy your mind. And this is the truth, mga kapatid. Dati, ang pinipreach ko, against sa TV, di ba? Ngayon, di na TV. Puro cellphone na ngayon eh. Hindi na kailangan ng TV ngayon. Okay, dapat na, preach tayo TV. Hey man, the TV is of the devil. Wow, ganun, no? Pero hindi eh. Nag-transform na, nag-shift na siya. Hindi na siya nasa TV, nasa mga cellphone na siya. Mas malala pa kasi ikaw na makapamili. O kung anong gusto mo, dati, lipat-lipat ka channel. Ngayon, kung ano talaga gusto mong panoodin, yung mapanood mo eh. Chambering and wantonness. Chambering and wantonness.
Hindi po, ito mga gantong preaching, mga kapatid, ano po, hindi ko naman sinasabi sa Panginoon na, Lord, ba't nakalagay pa to sa Word of God? Pero, kasi this is very sensitive eh. Kaya talagang may friction to eh. Ano po, yung mga gantong preaching, pero we need to be faithful to the Lord. Faithful to the Word of God. Kung kakalagay sa salita ng Diyos, kailangan natin i-preach. Amen. Pero maging loving pa rin kapag binipreach ito. Ano po? Maging understanding pa rin kapag binipreach ito. Dahil part of the Word of God po ito. At dapat po maunawaan natin na ayaw ng Diyos yung mga bagay po na yan. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness. Sige, usog na po tayo. Not in strife and envying. Not in strife and envying. Mga kapatid, be very careful. Be very careful of what you post online. Be very careful. Digital footprint yan, mahirap na tanggalin. Once na nilagay mo na, mahirap na tanggalin. Ano po? At we must not envy. Huwag tayong di ba? Mag-inggit, di ba? Maingit pa tayo. Hala, laki na ng bahay nila. Oh. Hala, ano silang, di ba? Ferrari. Sa amin, ano lang eh, VTEC, Leta, di ba? Hala, yung pamilya nila, parang ang saya-saya naman ng pamilya nila. Yung pamilya namin, lungkot-lungkot. Oh. So, ingit-ingit tayo, di ba? Don't envy, mga kapatid. 1 Timothy 6:17. 1 Timothy 6:17. First Timothy 6:17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, na huwag magmamataas, huwag mag-isip ng mataas, ano po? Nor trust in uncertain riches, huwag magtitiwala sa kayamanan na hindi naman tayo sigurado, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. Nawa yun yung magkaroon tayo, mga kapatid. Yung tayo namumuhay para sa Panginoon. In godliness, sinusunod natin yung salita ng Diyos, nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, and we are content. Okay. In whatsoever state I am, sabi ni Paul, therewith to be content. Ang taong walang kakontentuhan, bigyan mo man ng pera, hindi pa rin niyang kontento. Kasi wala kang kakontentuhan eh. Kahit bigyan ka pa ng pera, ay kulang pa din. Bigyan ka pa ng pera, ay kulang pa din. Bigyan ka na kaya, kulang pa din yan. Kasi hindi ka kontento eh. Pero kung kontento ka, kahit ano, nasa tayong sitwasyon, mga kapatid, maging kontento tayo. Pasalamat tayo. Ano po? Kasi kung matututunan natin na ipagpasalamat sa Diyos kung anong meron tayo at magpagamit sa Kanya kung anong meron tayo, pwede niya pa naman dagdagan yan eh. Amen? Eh kung di tayo mapagpasalamat, pero kung ikukumpara, mas marami pa naman talaga yung sa'yo kaysa sa ibang tao. Pero sila nakapagpasalamat, ikaw hindi. Ano po? Mahirap yan. Hindi ka makapagpagani sa Diyos, hindi ka makapaglingkod sa Diyos kasi wala ka eh. Laging may kulang sa'yo eh. Kung may ganyan lang ako, maglilingkod ako sa Diyos. Kung ganyan lang yung pamilya namin, maglilingkod ako sa Diyos. Kung ganito lang talaga yung damit ko, maglilingkod ako sa Diyos. Maglingkod ka kung nasan ka. Amen? Kung ano yung sitwasyon natin, ang Diyos naniniwala kung maunawain eh. Pero tayo talaga, marami tayong dahilan. Marami tayong dahilan.
Ano po? Ang Diyos, isipin mo ang Diyos, pag mamayari niya lahat ng bagay, di ka pa ba niya maintindihan? Parang si Moses, no? Ano, Lord, hindi ako eloquent. Sino gumawa ng bibig, Moses? Sino gumawa ng bibig? Diba? Lahat na lang eh. Gusto lang tayo sabihin ni Moses doon, Lord, ayoko. Pero, nagdahilan na lang siya, ay Lord, di po ako magaling magsalita. O sabi ng Panginoon sino gumawa ng bibig? Parang minaliit niyang ang Diyos na siya nga ang inuutusan. Ibig sabihin, kung siya, yung gusto ng Diyos gumawa ng isang bagay na yon, ibig sabihin, alam ng Diyos na magagawa niya yun sa tulong ng Diyos. Ay, ganun pala yun. Sabi niya, ano sabi ni Moses? Lord, di ako magaling magsalita. I'm not eloquent. Para baga sinasabi mo na walang kakayanan ng Diyos na bigyan ka ng kakayanan magsalita, ikaw na nga pinapapunta niya eh. Minsan pinagdududahan pa natin ng Diyos eh. Amen? If we have ministries, kung meron tayong mga ministry, kung meron pinapagawa sa atin, sumunod ka na lang muna. Amen? Sumunod ka lang. At pag sumunod ka, mingi ka sa Diyos ng wisdom kung paano mo gagawin. Kesa yung una pa lang, nakabusangkot na tayo. Una pa lang, nakareklamo na tayo. Una pa lang, ayoko. Maraming ginagawa. Saan daw tayo magta-trust? Hindi sa uncertain riches. Saan? In the living God. Are you serving a living God? Naniniwala ka ba sa buhay na Diyos? Naniniwala ka ba na yung buhay na Diyos na yun? Kung buhay siya, meron siya kapangyarihan sa buhay mo. Amen? Have mercy, di ba? Panginoon, have mercy on us. Minamaliit namin yung kakayanan mo sa amin. Na Diyos na makapangyarihan at buhay, kaya niyang baguhin yung ating buhay. Kaya niya tayong tulungan. Kung nasaan man tayo. Romans 13, malapit na po tayong matapos. Romans chapter 13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering wantonness, not in strife and envying. Pero anong dapat natin gawin? Put ye on the Lord Jesus Christ. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Alam, yung dulo mga kapatid, sa laman mahirap yan eh. Sabi ni Pablo, huwag kang gagawa ng provision sa laman. Make no provision for the flesh. Ano po? Sa Ephesians 4:27, di ba? May sinabi sa atin, neither give place to the devil. At sa 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Abstain from all appearance of evil. Ano po? Kung ano yung bagay na nakapagpapahina sa atin, anong bagay yung di tayo natutulungan, nang hina tayo, nagkakasala tayo dahil sa mga bagay na yun, baka it's time to give that up. To give those up to the Lord. Ano po? Maraming kailangan mo muna i-give up yung mga bagay na yun. Maybe, yung kailangan mo i-give up ay mga kaibigan. Mga friendsters. Mga barkadas, dabbercats. You know? Mga kailangan mo i-give up ay maybe people in your life you need to give up first ngayon. Kasi ang nangyayari, hindi mo sila nawiwin, ikaw ang nawiwin nila. At dahil nawiwin ka nila, ikaw nawiwindang ka na. Di ba? Maybe you need to give up friends. Hindi mo na sila kaibigan, kundi cool off muna kayo. Ano? Teka muna, kailangan ko muna palakas spiritually kasi ako nawiwin nyo eh. Hindi ko kayo nawiwin eh. Nawiwin nyo ako sa ginagawa nyo eh. Di ba? Or maybe, ang kailangan mo i-give up ay yung cellphone mo. Yung cellphone ko. Kailangan ko muna i-give up for a while. Ano? Kasi nagkakasala ako dito sa cellphone na to eh. Mga magulang, suportahan nyo sila. Anak, sige. Isuko muna sa Diyos. I am God. Hindi po. Anak, isuko mo muna. Sige, bibigay ko sa iyo yan. 1 month lang. Hindi, kaya bibigay ko yan sa iyo. Di ba? Tulungan nyo rin po sila. Baka nagkakasala sila sa kanilang mga cellphone. Kunin nyo muna. Kunin nyo muna. Di ba?
O, kapag nagalit sa inyo, sabihin nyo, magalit ka kay preacher, siya nagsabi. O, ganon. Pwede ba? Hindi ko naman naririnig eh. O, ganon lang, teknik lang. Di ba? Di ba? Kasi kung hindi naman nakakatulong sa kanila, nakasasama pa sa pumapangit pa ugali nila, naging demonyo ugali nila, anong naiganda nun? Surrender muna. Di ba? Give up mo muna. O kung ano, laptop, give up mo rin muna. Amen. Iba sa atin, di ba? Yung cellphone kasi natin parang oxygen yan eh. Pag malayo lang sa'yo, Ma! Cellphone! Yung cellphone, oxygen eh. Ang nakakatakot nito, mga kapatid, baka pati mga magulang oxygen na rin cellphone. Buti sana kung si Mister yung kausap, ano? Hindi, chismisan din eh. Di ba? Teka, baka may chika si Christopher Min. Ganun, no? Oo. Mga kabataan, binibigyan ko kayong karapatang magalit sa akin. Yeah? Pero magalit man kayo sa akin, mahal ko kayo. Diba? Yun naman, di ba? Pero tulungan yung sarili nyo. Kung kayo nahihirapan, kung kayo di lumalago dahil sa mga bagay, suko nyo muna sa Diyos. Paggamit nyo muna sa iba. Baka yung pag biniginip mo cellphone mo, ulo bakit siya, ginagamit nyo. Inggitero ka, not nga envying eh, di ba? Huwag envying. Stripe envying, di ba? Nagkakaroon na po kayo ng ideas. Apply nyo lang po. Depende ko sa inyo kung anong gagawin natin. Basta makatulong para lumago ang mga kabataan, lumago rin po kayo. There's a way naman po. At baka sa iba, it works na may cellphone sila. Sa iba, hindi talaga kaya, so i-give up muna, ganun. Diba? Para lang matutunan kung paano yung disiplina para magpagamit po sa Panginoon. Amen? Baka kasi yung mga bagay na technology, nagiging hindrance para magpagamit sa Panginoon. Kasi imbis na pag Sabado, nakakatulog ng alas 9, alas 10, nakatutulog na ng alauna, alas 2, alas 3, alas 4, at di na taga natulog. Natulog sa service. Di ba? Kaya, dati kasi yung kapanahunan ko, nung sinaunang panahon pa ng mga dinosaur, kami mga ano lang kami, mga group text, mga GM, mga ganun lang eh. Yan. Masyado lang. Di ba? Kung ano-ano ng mga bagay ngayon, which hinders na yung paglago ng isang Kristiyano. Ano sabi ni Paul? Lastly, verse 14, put you on the Lord Jesus Christ. Yung put you on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Mabubuhay ka kahit wala yung cellphone mo. Maniwala ka sa akin. Mabubuhay ka. Hindi ka mamamatay. Mabubuhay ka. Ano? Hanggat di mo pa natututunan na gamitin ang tama yun, wag mo muna gamitin. Pwede naman. Diba? Give up mo muna. Di ka pa naman, marami man tumatawag sa'yo, Shopee lang tumatawag sa'yo, wala namang iba. Diba? Hindi importante yan eh. Amen? Let's pray. Salamat Panginoon sa tanghaling niyo pinagkaloob sa amin. Salamat po sa kabutihan niyo. Tulungan niyo po kami, Lord, to apply these truths in our lives. Panginoon, mahirap po sapagkat napakarami po mga bagay, distraction sa paligid, distraction sa aming tahanan, distraction po sa aming mga gadgets na pilit kami, Panginoon, nilalayo po sa kalooban mo. Tulungan niyo po kami na makapamili, makapagdesisyon, na gamitin po yung mga bagay na ito kung kaya na po namin para sa iyo pong ikaluluwalhati. At hindi po para kami po ay ma-destroy palalo, mag-cause pa ng destruction sa aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa salita mo. Nawa, wag namin piliin yung mga verses na gusto naming aralin, bagkos, maging yung mga sensitibong mga bagay na ito, katulad ng mga aming pinag-aralan, ay maging katanggap-tanggap sa amin at
mabago po kami sa aming mga pag-iisip, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. Tulungan niyo po kami. At sa po lahat ng pasalamat, Jesus name we pray. Amen. Amen.